Hi guys, narito ang ika-124 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sigaw ng boses. Ibaba mo ang gintong espiritual na batong asensya. Akin ito, akin, akin, akin. Kung manggahas kang kunin ito, papatayin kita, papatayin kita, papatayin kita. Lahat ng nasa loob ng palasyong ito ng ilusyon ay akin. Akin ito. Walang sino man ang maaaring hawakan ang mga ito. Sino mang humawak nito ay papatayin. Patayin, 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 patayin. Papatayin ko kayong lahat. Walang sino man ang maaaring kumuha ng aking mga kayamanan. Sa isip ng bida, isa lang ang kinuha kong piraso ng gintong espiritual na batong asensya. At ganito kalakas ang kanyang reaksyon. Gu. Ang lalaking ito. Nakatingin siya sa isang rebulto. Wika ng boses. Hindi mo ba ako narinig? Ibaba mo iyan. Kung hindi, bibigyan kita ng trahedyang wakas. Patuloy na nagsalita ang boses. Ang bida ay nakapokus lang sa rebulto. Ipinakita ang rebulto. Nakapasok na ang ibang mga eksperto. Ito ang pangunahing bulwagan. Mga kayamanan. Nasaan ang mga iyon? Isang maliit na gate. May maliit na pinto dito. Maaari kayang narito iyon. Sa isip ng bida, napakaingay niya. Sumigaw siya ng todo para lang sa isang piraso ng gintong espiritual na batong asensya. Imposible para sa akin na kunin ang mga kayamanan dito. Sadyang inakit niya ang lahat sa labanan para magpatayan. At ang mga hadlang para protektahan ang lugar na ito. Sinusubukan niyang pigilan silang pumunta rito. Sa isip ng bida, tiyak na hindi mapapansin ng iba. Kailangan kong basagin ang inscription ito, nandito lang ako. May tumatawag sa pangalan ng ating. Sabi ni Xiao Yu, nakapasok na ang mga eksperto sa labas. Ano ang dapat nating gawin? Wika ng bida, lahat sila, samahan ninyo ako. Sa isip ng bida, mukhang hindi ko mababasag ang inscription ito sa ngayon. Hanapin ang mga kayamanan. Dumating na ang maraming eksperto. Sa isip ng bida, sobrang daming tao. Ang dingding na kristal na jade sa labas ay napakahirap basagin. Tiyak na ang boses na ito ang nakabasag nito. Para pigilan akong basagin ang inscription. Ang mga kristal ng Ganges. Marami. Nagkalat sa ere ang mga kristal. Nagkatinginan ang dalawang eksperto. Habang ipinakita si Wuyaze, may daan-daan ng libong mga kristal ng Ganges, ang pagtitipon ng lahat ng ito ay tiyak na maglalagay sa atin sa top 6. Nakalimutan mo kami. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga eksperto ay patuloy ang pangangalekta ng mga kristal. Saad ni Wuyazi. Hinokolekta nila ito. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Pinigilan agad ito ng ating bida. Wika ng bida, huwag kayong gagalaw, hayaan ninyo silang kunin iyon. Pagtatanong ni Wuyaze, bakit? Wika ng bida, hindi ba ninyo nakikita ang kakaiba? Ang intensyon ay nagpapagawa sa atin ng mga hindi kinakailangang bagay. Dagdag pa ng bida, pinaglalaban niya silang lahat dito. Reaksyon ni Wuyaze, Saad ni Wuyazi, nandito ako para protektahan ka. Mag-ingat ka. Sa isip ni Wuyazi, may natuklasan ang lalaking ito. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Habang patuloy ang paglalaban ng mga eksperto, may dumating. Dumating na rin sa loob ng pangunahing bulwagan si Li Wo. Pagkadating ni Li Wo, kaagad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Patayin ninyo silang lahat. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang tao. Agad na pagsang-ayon ng mga tauhan. Napakalakas. Sa ginagawang pagtapos ng mga tauhan ni Li Wo sa ibang eksperto. Napatingin sila sa gilid. Napansin nila ang tatlo. Tapusin ninyo ang tatlong iyan. Nagulat si Xiao Yu, nang bigla na lamang may naglabas na isang selyo sa mukha ng isang eksperto. Wika nito, teka muna. Ito pala si Wuyazi. Saad niya, pareho tayo. Hoy, pareho tayo. Mula rin tayo sa Demon God Sect. Agad umiwas ang isang eksperto. Umalis na kayo.
Patayin ninyo ang iba, saad ni Wu Yazi. Muntik na iyon hindi, kung maglalaban tayo, papatayin tayo ng Demon God Sect. Dapat tayong magkaisa para harapin sila. Patayin ninyo sila, wika ni Li Wo. Masyado kayong nagmamalaki. Napansin ng ating bida si Li Wo. Telepathy. Nagtanong ang ating bida. Hoy, sino ang lalaking iyon? Telepathy. Saad ni Wu Yazi. Mag-ingat kayo, siya si Li Wo, ang banal na anak ng Demon God Sect. At ang pinakamalamang na maging susunod na pinuno ng sekta. Sa isip ng bida, si Li Wo ang banal na anak. Isang makapangyarihang figure mula sa nakaraan kong buhay. Ang pinuno ng Demon God Sect. Siya ang nanguna sa Demon God Sect sa Divine Feather Sect. Winasak pa niya ang Soul Hall. Kahit na nanalo ang Divine Feather Sect. Ngunit ito ay ang simula ng pagbagsak ng Divine Feather Sect. Hindi ko inaasahan na makikilala ko siya rito. Telepathy. Saad ni Wu Yazi. Ikaw at si Xiao Yu ay kailangan ninyong pigilan ang inyong mga aura. Tiyak na hindi ninyo hahayaang matuklasan ninyo. Kung malalaman niya na ginamit ko ang Demon Blood Sacrifice sa inyo, tapos na ako. Nagtinginan ang dalawa. Mabuti. Hindi niya kami seryoso. Sa paligid ni Li Wo makikita ang maraming nakahandusay na katawan habang nagbabagsakan ng mga kristal. Hindi nagtagal naglakad siya. Nang meron siyang mapansin na kakaiba, nakita niya ang isang rebulto na nababalutan ng mga pattern ng inscription. Sa isip ng bida, ang batang ito, maaari kayang kinakalkala niya ang pattern ng inscription. Maling-mali, malapit na ako. Lumingon sa kanyang likuran si Li Wo. Habang ipinakita ang mga eksperto, biglang dumating na rin sa loob ng pangunahing bulwagan si Yan Yang. Seryosong makatingin si Li Wo. Sa isip ng bida, dumating din si Yan Yang, nandito na ang mabuting tao. Ang mga banal na anak ng dalawang dakilang banal na sekta ng mabuti at masama, ang Skyblaze Sect at ang Demon God Sect. Interesado ako kung bibigyan nila ako ng pagkakataon na basahin ang inscription. Wika ni Li Wo. Ayaw kong magdulot ng gulo ngayon. Yan yang hahayaan kitang kunin ang iyong mga tauhan at umalis. Kung hindi, ikaw at ang iyong mga tauhan. Iiwan ang inyong mga bangkay dito. Mas hinigpitan pa niya ang pagtikom ng kanyang kamay. Saad ni Yan Yang. Banal na anak Li Wo, maaaring hindi ako kasing lakas, ngunit ang mga disipulo ng Skyblaze Sect ay hindi kailanman matatakot. Kung pipili ka ng kapayapaan, hahayaan namin iyon. Ngunit kung gusto mo ng digmaan, pagkatapos ay ang mga disipulo ng Skyblaze Sect ay sasamahan ka. Wika ni Li Wo. Tingnan natin kung gaano kakayahan ang inyong Skyblaze Sect. Nagpakawala siya ng matinding kapangyarihan gamit ang kanyang apoy. Habang nakatayo si Yan Yang, dahan-daang may papalapit sa kanya. Nang laki ang kanyang mga mata, nag-transform na si Yan Yang sa kanyang demon spirit. Goldhorn Dragon Beast. Wika ni Li Wo. Paano mo nagawang tawagin ang isang demon spirit sa harapan ko? Sabi ng Shokoi na ito. Ang laman ng mga tao ay mas mababa kaysa sa mga demonyo. Para mapantayan ito, gumawa ang mga tao ng isang karumal-dumal na paraan. Hinuli nila ang mga demon spirit at ikinulong sila sa kanilang mga katawan. Mula nang ipanganak ang mga demon spiritists, mayroon tayong mortal na sama ng loob laban sa mga tao. Maliban kung ang isang lahi ay hindi mapapawi, ang digmaang ito ay hindi matatapos. Gumawa ng matinding salpukan ng enerhiya ang ginawang pag-atake ng dalawa. Pagkatapos ipinakita ang reaksyon ng dalawa, nagulat si Wu Yazi sa lakas ng enerhiya. Saad ni Wu Yazi, ang dalawang iyon ay tunay na karapat-dapat sa titulong banal na anak. Ang bawat pag-atake ay kasing bilis ng liwanag at ang momentum ay parang dagandong ng kulog. Mahina pa rin ako kumpara sa kanila. Sa isip ng bida, si Yan Yang ay maaaring hindi kasing lakas ni Li Wo, ngunit hindi ito magdedesisyon sa mananalo. Ang labanan ay napaka-intense na hindi ko rin masolusyonan ang mga inscription. Nagtanong si Xiao Yu, wika niya, ano ang dapat nating gawin?
Sagot ng ating bida, ano pa ang magagawa natin? Maghintay tayo. Reaksyon ni Xiao Yu. Sa isip ni Wu Yazi, kahit sa ganoong sitwasyon, sila ay mapayapang nagkukulang, habang nakikipaglaban siya sa mga nagtatangkang lumapit. Tuloy-tuloy pa rin ang nangyayaring labanan. Habang patuloy ang labanan may dumating na mga panibagong grupo. Bakit ang daming tao rito? Maririnig ang paglalakad ng isang nilalang. Ito pala ang kalbo. Sabi nito, sino ang mag-aakala na dalawang banal na anak, isa sa Skyblaze at Demon God sects, ay narito? Napakasaya, tuldok, habang patuloy ang ginagawang labanan ng dalawa. Wika ni Liwo, Venerable God Thunder, ang aming Demon Gods at Pentastrike Demonic Sects ay iisa sa ilalim ng bandila ng Ancestral Demonic Saint Land. Dagdag pa ni Liwo, kung tutulungan mo ako sa pagkatalo sa Skyblaze Sect, ang mga kristal ng Ganges ay magiging iyo. Ano sa palagay mo? Ngumiti lang ang kalbo. Saad ng kalbo. Ang banal na anak na si Liwo ay sinusubukan na makipagkasundo sa akin. Akala ko ay isang lone wolf si Liwo na hindi humihingi ng tulong kanino man. Sa isip ni Yanyang, Venerable God Thunder, buksan, sabay atake ni Liwo kay Yanyang. Napaatras ng malayo si Yanyang sa pag-atake ni Liwo. Pag-aalalang sabi ng isang tauhan, banal na anak, saad ni Yanyang, si Liwo ay sapat na ang lakas. At Venerable God Thunder, hindi ko kakayanin ang dalawang ito. Wika ng kalbong Thunder God. Ayaw kong makisali sa mga bagay-bagay sa pagitan ng Skyblaze at Demon God sects. Nandito lang ako para sa mga kayamanan ng Void Illusionary Divine Palace. Natigilan ang sandali si Yanyang. Saad ng kalbo ang Thunder God. May 60,000 kristal na ng Ganges sa akin. Kung makakuha ako ng isa pa, mapapasama ako sa top 6. At makukuha ko na ang mga kayamanan. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Sa isip ni Liwo, si Venerable God Thunder ay kilala sa kanyang masamang ugali. Kapag ang alinman sa atin ay magsisimulang matalo, sasamantalahin niya ang sitwasyon. Yanyang, masyado pang maaga para makipaglaban ka sa akin ng ganoong lakas. Hahayaan kita sa pagkakataong ito. Nagtaka si Yanyang. Reaksyon ng kalbo. Ano? Wika ni Yanyang. Huminto na ako. Sundan ninyo ako. Agad siyang umalis. Sa isip ng kalbo, hindi sila naglaban. Kaya ang mga alingaw-ngaw na si Liwo ay mahirap pakisamahan ay totoo. Saad ng kalbo. Ang mga kwalipikado lamang na maghati sa mga kayamanan ng Void Illusionary Divine Palace. Ay tayong tatlo. Bakit hindi tayo makipagtulungan para kunin ang natitirang mga kristal ng Ganges? Ano sa palagay mo? Reaksyon ni Yanyang. Wika ni Liwo. Kung interesado ka, sige. Wala akong interes sa mga kristal ng Ganges. Sabi ng kalbo. Ano? Sa isip ng bida. Ano iyon? Maaaring nakita na ni Liwo ang mga misteryo ng rebulto na ito. Habang naglalakad si Liwo, tumingin siya sa likuran. Sa isip ng bida, huwag mong makuha ang kanyang atensyon. Kung nakita niya ang Demon Blood Sacrifice, tapos na ito. Reaksyon ni Liwo. Nag-iisip siya, habang nakatingin sa rebulto. Saad ng kalbo. Ang dalawang ito ay walang interes sa mga kristal ng Ganges. Nakakabagot talaga ito. Bakit ang dalawang ito ay hindi naglalaban para sa mga kristal ng Ganges? May mali. Habang nakatingin lang si Yanyang. Sa isip ni Yanyang. Naiintindihan ko, kung interesado ka, sige. Habang natigilan ang lahat, nagkatinginan ang dalawang ito. Ganun din ang tatlong ito. At mga ito, habang ang kalbo ay nag-iisip. Ganun din si Yanyang. Wika ni Wu Yazi. Bakit nagyayelo ang lahat? Tuldok. Habang sa labas ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsabog sa nangyayaring mga labanan. Patuloy na nag-iisip si Liwo. Habang nababalutan siya ng matinding apoy. Sa isip ng ating bida, gumugol siya ng maraming oras sa unang rebulto. Well, hindi niya kayang pantayan ang aking kaalaman sa inscription.
Kung magiging ganito ito, magiging kalahating buwan bago niya masira ang array. Merong humakbang, sabi ng kalbo. Sak, sayang ang oras. Biglang tumalon ang kalbo sa mga kristal. Kukunin ko ang lahat ng mga kristal ng Ganges. Nakatingin ang isang kalbo na may dahon sa ulo. Wika ng isang kalbong ito. Banal na anak, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong maghintay? Napalingon siya sa gilid. Habang patuloy pa rin na nakatingin sa rebulto si Li Wo. Saad ni Yan Yang, hahanapin natin ang ibang lugar. Sa ngayon, hindi na kailangan pang makipaglaban para sa mga kristal ng Ganges. Ang pakikipaglaban laban kay Venerable God Thunder ay magreresulta lamang sa mga casualty, at ang paghihintay ay sayang din ng oras. Tingnan natin kung may kayamanan sa pangunahing bulwagan. Pagsang-ayon ng tauhan, naglakad si Yan Yang. May napansin siya, wika ng boses. Dahil naparito kayo sa aking Void Illusionary Divine Palace, dapat ninyong sundin ang mga alituntunin. Huwag ninyo akong sisihin sa pagiging bastos sa mga lumalabag sa aking mga alituntunin. Sa mga pumasok sa likurang bulwagan lumabas kayo. Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay. Wow! Napaklakas ng balak na pumatay. Sa isip ng bida, ang intensyon ng walang hanggang ilusyonaryong banal na palasyo ay natatakot na baka may some-ire sa pattern ng inscription. Tuwing may nag-aaral nito, gagawin niya ang lahat para pigilan sila. Ang walang hanggang ilusyonaryong banal na palasyo ay nag-activate siguro ng isang makapangyarihang array, ang pagkauhaw sa dugo ay napakalakas. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang lahat na nakatayo sa likurang bulwagan. Naramdaman din ito ng kalbo. Sabi ng kalbo, ang bilis nilang palayasin tayo. May nakatagong kayamanan sa pangunahing bulwagan. Sigaw ng mga tauhan habang hirap na hirap. Banal na anak, banal na anak. Wika ni Yan Yang, dapat na tayong umatras. Pero, maghihintay muna tayo. Sa isip ni Li Wo, dapat ko bang iwanan ito? Hindi ako kontento. Masyadong maraming kaaway sa likuran, kahit makuha ko ang kayamanan baka hindi ko na ito mailabas. Nararamdaman na rin ni Li Wo ang pressure. Ganon din si Yan Yang. At ng kalbo, sa isip ng bida, pinapantayan nila ang isa't isa. Ito na siguro ang aking pagkakataon. Telepathy, wika ng bida, makikita kaya ng banal na anak na si Li Wo ang demonyong sakripisyo ng dugo sa akin. Telepathy, wika ni Wu Yazi. Ano, hindi, karaniwan ang imposible na makita ito. Kung ganoon kadaling makita ang demonyong sakripisyo ng dugo, hindi na ito tatawaging demonyong sakripisyo ng dugo. Maliban na lang kung ang banal na anak ay mayroong espesyal na banal na artifact. Telepathy, wika ng bida, kung ganoon, susugal tayo. Nagsalita ang bida sa harap ng lahat. Kaya kung sirain ang pattern ng inscription ng array. Nakangang reaksyon ni Wu Yazi. Tumingin bigla si Li Wo. Sabi ng kalbo, inscription ng array. Aba, ano, may mga inscription ng array sa mga rebulto. Kaya pala, nakatitig si banal na anak Li Wo sa mga ito. Magiging ligtas ba tayo kung bubuksan natin ang inscription ng array? Mamamatay na ako. Ang inscription ng array na kahit si banal na anak Li Wo ay hindi masisira. Isang makalangit na kapalaran ang nagsasabing kaya niyang sirain iyon. Saad ni Yan Yang, ang kaalaman ng isang tao ay walang kinalaman sa paglilinang. Ipinapaalala niya sa akin ang isang binata na nakilala ko sa Divine Feather Sect. Nag-iisip na nakatingin si Li Wo. Wika ni Li Wo, halika ka. Napangiti ang bida. Wika ng bida. Sigurado ako na ang intensyon ng walang hanggang ilusyonaryong banal na palasyo ay ayaw nating buksan ang inscription ng pattern ng array na ito. May inihanda siguro silang ilang paraan para harapin tayo, kaya may isang kahilingan ako. Pakibaba muna ang inyong sama ng loob. Sabi ng kalbo habang nakangiti. Humph, syempre, ayos lang sa akin. Nandito lang ako para maghanap ng mga kayamanan. Ayaw kong puntiryahin ang sinuman. Saad ni Yan Yang, ayos lang din sa akin.
Sa isip niya, hindi ko naman kaya si banal na anak Liwo. Wika ni Liwo, hindi ko lang sila pinapansin. Reaksyon ng bida, sa isip niya, mag-aaway man o hindi ang tatlo, malamang hindi nila ako pakikialaman. Nang mag-isa ako sa pangunahing bulwagan, nag-aral na ako ng 8 rebulto. At habang nag-aaway sila, nag-aral ako ng isa pang 5. Ngayon, isa na lang ang natitira kong rebulto na posibleng ang pinakamahalagang bahagi ng array. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin ay buksan ang array. Gayunpaman, hindi magandang ideya na buksan ang array sa harap mismo ng tatlo, para na itong humingi ng balat sa tigre. Telepathy, wika ng bida, Xiao Yu, kung may pagkakataon ka, subukang tumakas. Baka mamatay ako, pero mabubuhay din naman ako sa Soul Hall. Ayaw ko lang na madamay ka rin. Hindi mo kailangang sayangin ang buhay mo. Telepathy, sabi ni Xiao Yu, ano ang sinasabi mo? Kung mamamatay tayo, sama-sama tayong mamamatay. Napalingon ang bida, habang natigilan si Xiao Yu sa kanyang pagsasalita. Umiwas siya ng tingin. Gulong-gulo sa sarili si Wu Yazi, wika ng boses. Ang 36 na rebulto na ito ay bumubuo sa aking sikretong array, ang mga humahawak dito ay mamamatay. Ang mga nanghihimasok ay walang awa na papatayin. Umatake ang boses. Reaksyon ng mga tauhan. Papalapit na ito sa bida. Sa isip ng bida, hindi maganda. Ang pag-atake ay nakadirekta sa akin. Nang bigla na lamang may hamarang na apoy. Napigilan ng apoy ang pag-atake ng boses. Napaliman ang bida sa gilid. Si Liwo pala ang may gawa nito. Sa isip ng bida, mukhang paprotektahan ako ni banal na anak Liwo hanggang sa masira ko ang mga array na ito. Ang intensyon ay makakakontrol sa buong walang hanggang ilusyonaryong banal na palasyo, ngunit hindi nito mahawakan ang mga eksperto sa loob. Kung hindi na nito kakailanganin ang mga Ganges crystals para patayin ng isa't isa ang mga eksperto. Huwag kang mag-alala sa intensyon, ituloy mo ang pag-decode. Sinimulan na ng bida, nagliwanag na ang mga inscription ng pattern mula sa rebulto. Napansin agad ito ni Liwo. Sa isip niya, ang paraan ng pag-decode niya sa inscription ng array, kahit ako ay hindi maintindihan. Ang talentadong binata ito, kasama niya si Wu Yazi, mula ba siya sa angkan ni Wu Yazi? O isa siyang tagapaglingkod, hindi naman masama na gawin siyang aking tauhan. Patuloy lang ang ating bida sa kanyang mga hand sign. Sigaw ng boses. Sabi kong tumigil. Patuloy lang na pinuprotektahan ni Liwo ang ating bida. Wika ng bida, ang huling inscription, nabuo na niya ang kanyang ginagawa, at inilagay na ito sa rebulto. Biglang lumiwanag, nagkakaroon ng reaksyon ang mga rebulto. Nanginginig ang mga rebulto, gumagalaw ang mga ito, ramdam ng mga eksperto ang pag-inag sa paligid. Nagdikit-dikit ang mga rebulto. Bigla na lamang merong nagbukas na isang lagusan pababa. Nasira niya ito. May isang sikretong hagdan. Bumaba ang kalbo at si Yanyang. Napansin na rin ito ni Liwo. Naghanap na kami ng mga 80% ng walang hanggang ilusyonaryong banal na palasyo. Ang tunay na kayamanan ay malamang na nandito. Nag-iisip ang kalbo. Sabi ng kalbo, aba, may mga nakatagong bitag kaya. 2 banal na anak, imposibleng maabot ninyo ang mga kayamanan ng mag-isa. Bakit hindi tayo magtulungan at hatiin ang mga ito sa 3? Sa isip ni Yanyang. Makikipagtulungan sa angkan ng demonyo. Masisira ang reputasyon ko. Pero ang sitwasyon, saad ni Yanyang. Sige. Reaksyon ni Liwo. Sabi ng kalbo. Kaya't tayo 3 ang maghahati sa mga kayamanan. Wika ng bida. Hindi 3 kundi 4. Napanganga ang mga eksperto. Nakangga si Wu Yazi sa kanyang mga narinig. Nakangiti pa rin ang kalbo. Napalingon din si Liwo. Tumingin ito sa ating bida. Habang ating bida ay walang reaksyon. Saad ni Yanyang. Sang-ayon ako. 3 man o 4, wala namang pagkakaiba. Wika ng bida. Salamat. Sa isip niya,
Hindi ako nagtitiwala sa kanila. Kung may mga kayamanan nga, mag-aaway sila para dito. Sabi ng kalbo, sino ang unang bababa sa sikretong daanan? Wika ni Liwo. Bawat isa sa atin ay magpapadala ng 10 tao para tuklasin ang daan. Sabay na sinabi ng dalawa. Mabuti, natigilan ang 3 grupo na ito. Utos ni Liwo. Sige, nagsimula nang pumasok ang mga tauhan. Dahan-dahan na silang bumababa. Tuluyan ng nakababaw ang ilan. Maririnig ang sigawan. Mabilis na tumatakbo ang ilan pabalik. Sabi ng isang ito. Iniulat ko sa banal na anak Liwo, maraming bitag sa loob. Halos lahat kami ay namatay pagkatapos maglakad ng 500 metro. Wika ni Liwo, magpadala pa ng 30 lalaki para mag-imbestiga, mag-explore at mag-ulat ulit, sa isip ng bida. Ang mga malalaking sekta na ito ay hindi talaga nagmamalasakit sa buhay. Sinusubukan ba niyang harangan ang mga bitag gamit ang mga bangkay? Kaya kung huwag paganahin ang mga bitag na iyon, bakit hindi nila ako tanungin? Kalimutan na, papahinain ko lang ang kanilang mga puwersa. Nakailang subok ang mga tauhan na pumasok sa lagusan. Habang hinihintay nila ang huling pumasok, nag-iisip si Liwo, may maririnig na umaakyat. Sabi ng isang ito, may natuklasan kaming malaking palasyo sa loob. Maraming kayamanan dito, pero ang iba ay... Wika ni Liwo. Feral na. Agad na sumugod ang mga tauhan. Reaksyon. Tumakbo na rin si Xiaoyu. Sumunod na rin si Wuyazi. Saad ni Yanyang. Feral na. Sabi ng kalbo. Bilasan nyo. Pagod na pumapasok ang mga tauhan. Makikita ang mga dugo sa dingding. Nakahandusay ang ibang mga tauhan. Habang pumapasok sa lagusan sila. Sabi ni Liwo. Mula ka sa angka ng Divine-Blooded Raccoon. Agad na sumang-ayon ang bida. Oo, saad pa ni Liwo. Sino ba ang mag-aakala na ang angka ng Divine-Blooded Raccoon ay may ganitong henyo? Napakahusay sa inscription ng mga pattern. Manampa ka ng katapatan at maging tagapaglingkod ko. Ano sa palagay mo? Sagot ng bida. Maraming salamat sa kabutihang loob ng banal na anak. Gayunpaman, nasanay na akong maging malaya. Natatakot akong hindi ako pwedeng maging tagapaglingkod mo. Sabi ng isang tauhan, tumanggi ka, wika ni Liwo. Kung gayon, kalimutan na. Sa isip ng bida, basta alam ni banal na anak Liwo ang aking halaga. Hindi niya ako susubukang saktan. May liwanag sa unahan. Mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Pagpasok na nasa liwanag. Biglang nagbago ang paligid. Ano? Tingnan doon. Nakita ko na. Ano iyon? Ano iyon? Mga bato lang ito. Hindi ito simple. Mukhang hinarangan nila ang espasyo. Patuloy na. Nag-uusap ang mga tauhan. Sa isip ng bida. Ito ay Sky Spirit Stone Array. Tingnan doon. Ang gilid ng bato. Ano? Na may kumislap sa likod ng mga bato. Ito nga. Kayamanan. Sa wakas, nakita na rin ito ni Liwo. Wika ni Liwo. Anong klaseng array ito? Sagot ng bida. Medyo pamilyar ang array na ito. Puno ito ng napakaraming lalim. Dagdag pa ng bida. Kakailanganin ko ng 2 o 3 buwan para sirain ito. Sabi ng kalbo. Ano raw? Reaksyon ni Yanyang. Nag-iisip si Liwo. Wika niya. Mananatili ka rito at mag-focus sa pagsira sa array. Magpapadala kami ng ilang tao para subukan. Pagsang-ayon ng bida. Sige, wika ni Liwo. Katulad ng dati. 10 tao bawat isa. Reaksyon ng kalbo. Sabi ni Yanyang. Sige, agad na sumugod ang mga tauhan. Hindi ito mukhang espesyal. Isang tambak lang ng mga bato. Nagtaka ang mga ito. Saan? Tayo. Saad ni Yanyang. Ano ang nangyari? Ito nga, lumabas na tayo. Wala akong nakikita o nararamdaman mula sa labas. Nasaan ang iba? Pinagsasapak ng isa ang bato. Habang sumisigaw. Sabi ng kalbo. Mga basura ito. Wika ng bida. Hindi dahil sa hindi sila mahusay. Kundi dahil ang array ay may paraan para malito ang mga tao.
Tulad ng Thousand Illusory Array. Ang pagtakas ay nakasalalay sa swerte. Kung magpapadala ka ng ilang daang tao, maswerte ka na kung isa o dalawa ang makakalabas. Sabi ng kalbo, ano ang dapat nating gawin? Maghihintay na lang ba tayo rito? Nagpresenta si Wuyazi. Pwede tayong magpadala pa ng mga tao. Baka isa o dalawa ang makakalabas. Nagpantig ang tenga ni Xiaoyu. Basta sapat na ang mga taong pupunta. Isa ang makakalabas. Nag-iisip si Li Wo. Wika ni Li Wo. Mananatili ka rito. Wuyazi, ikaw at ang kaibigan mo ang unang papasok. Napatingin kay bida si Wuyazi. Habang nag-iisip ang bida, saad ni Wuyazi, sige, tumulo ang pawis ni Xiaoyu. Napatingin siya sa ating bida. Wika ng bida, huwag kang mag-alala, walang panganib sa loob ng array na ito. Reaksyon ni Xiaoyu, agad na pumunta ang dalawa sa stone array. Reaksyon ni Li Wo, isinenyas na ang kanyang kamay sa kanyang mga tauhan. Agad sumugod ang kanyang mga tauhan. Sabi ng kalbo, sige, wika ni Yanyang. Lahat, pumasok sa array. Agad na pagsang-ayon ng mga tauhan. Patuloy na sumusugod ang mga tauhan. Wika ng bida. Interesante kung sinong tauhan ang unang lalabas sa stone array. Ang sagot ay nasa kamay ng tadhana. Nagkangiti ang bida habang lumingon. Sa tatlo na nag-aantay, nanginginig ang kalbo. Sigaw ng kalbo, biruin mo, maghihintay ka rito ng ilang buwan. Wala akong pasensya, at hindi ko iniisip na kaya akong bitagin ng array na ito. 2 o 3 buwan. Ang lolo mo ang mauuna sa pila. Pwede kang maghintay dito kung gusto mo, pero gagawa na ako ng hakbang. Reaksyon ni Yanyang. Umupo na lamang si Yanyang. May papuntang hininga na lang si Li Wo. Sa isip ng bida, 2 na lang ang natitira, kasama si Yanyang. Magiging mas maganda na ang mga bagay ngayon. Patuloy na sumisigaw ang mga tauhan. Telepathy, wika ng bida, Kuya Yanyang. Hindi ko inaasahan na makikita kita agad. Telepathy, saad ni Yanyang. Ikaw nga, sabihin mo kung paano kita matutulungan. Ipinapadala mo ang boses mo dahil kailangan mo ng tulong ko, tama ba? May utang na loob ako sa iyo noon, at gusto mong masaklian ito ngayon. Telepathy, wika ng bida, Kuya Yanyang ay malayo ang nakikita, talaga. Kaya mo bang sirain ang stone array na ito? Sagot ng bida, hindi. Reaksyon ni Yanyang. Wika ng bida. Ang array na ito ay hindi masisira maliban na lang kung mayroon kang 20 martial ancestor realm experts. Gayunpaman, kaya ko pa ring dumaan dito. Kung makakuha ako ng anumang kayamanan, hahatiin ko ito kay Kuya Yanyang. Ano sa palagay mo? Sabi ni Yanyang. Hindi ba't may utang na loob ka pa sa akin? Kalimutan mo na ang mga kayamanan. Magsalita ka. Paano kita matutulungan? Wika ng bida. Tulungan mo akong maantala si banal na anak na si Li Wo. Makakahanap ako ng tayensa para makalusot sa hanay ng mga bato. Sabi ni Yanyang. Walang problema. Hindi ko kayang patayin ang demonyong si Li Wo, pero kaya ko siyang pigilan. Kahit hindi ko makuha ang mga kayamanan, tagumpay pa rin ito kung hindi ko hahayaang makuha ni Li Wo ang mga ito. Wika ng bida. Pagkatapos nating maayos ito, magkita tayo sa labas, sa pinakahilagang silangang sulok ng palasyo. Kakailanganin ko ang tulong ni Kuya Yanyang para makalabas sa palasyo ng mga ilusyon. Sabi ni Yanyang, walang problema, wika ng bida, sige, aalis na ako. Saad ni Li Wo, saan ka pupunta? Wika ng bida, gusto kong suriin ng mabuti ang mga bato. May sumusunod na apoy sa kanya. Kinokontrol ito ni Li Wo. Kahit anuman ang gagawin ng bata. Nasa kaharian lamang siya ng tadhana, basta nasa loob siya ng 2 kilometro, kaya ko siyang kontrolin. Sa sandaling subukan niyang tumakas, mahuhuli ko siya. Masyadong malapit na siya sa mga bato. Ano kaya ang gagawin niya? Malapit na ang bida sa mga bato. Masyadong malapit. Bumalik ka. Sumunod ang mga apoy.
Napansin siya ng bida. Hinihila siya pabalik. Ito na ang Tiensa. May umaatake sa apoy ni Liwo. Pinipigilan siya sandali. Tumingin sa gilid. Sa isip niya, Yan Yang. Bakit niya tinutulungan ang lalaki? Tumigil ka. Sabay habol sa ating bida. Sumunod din si Yan Yang. Napansin ito ni Liwo. Malapit na si Yan Yang. Gumawa ng pag-atake si Yan Yang. Ngunit nakailag si Liwo. Sa isip ni Liwo, ang lalaking ito, mukhang gustong makipag-away sa akin. O kaya'y may pakikipagkasundo siya sa isang maliit na rakon. Mabilis na hinarangan ni Yan Yang si Liwo. Umatake ulit si Yan Yang. Pero hindi niya nataman. Galit na sigaw ni Liwo. Umalis ka na. Habang nag-iipon ng lakas para sa kanyang suntok. Pinakawalan na niya ang kanyang suntok. Napaatras si Yan Yang dahil sa lakas. Agad na naka-recover si Yan Yang. Pagod siyang nag-transform sa kanyang espiritu ng demonyo. Nagmadali siyang sumugod kay Liwo. Magkadikit na ang dalawa. Hindi na makita sa bilis ang dalawa. Sa kanilang ginagawang sunod-sunod na pag-atake. Wika ng bida. Papasok na ako. Reaksyon ni Liwo. Buwisit. Yan Yang. Bakit mo siya tinutulungan? Saad ni Yan Yang. Kailangan ko pa bang magbigay ng dahilan? Ano man ang gawin ng inyong sekta ng mga Diyos-demonyo, ako, si Yan Yang ng sekta ng nagninengas na langit, ay pipigilan iyon. Sa isip ni Liwo. Para bang maniniwala ako doon? Tiyak na may pakikipagkasundo siya sa maliit na rakon na iyon. Isang demonyo lamang siya sa antas ng banal na tadhana. Ano kaya ang posibleng ipinangako niya kay Yan Yang? Paano kaya siya tinulungan ni Yan Yang? Saad ni Yan Yang. Dahil ganito na ang nangyari, tapos na ang aking gawain. Ang aking mga tauhan ay nakulong sa hanay ng mga bato at hindi makatakas, kaya aalis na ako. Column, huwag mo na akong ihatid. Agad na umalis si Yan Yang. Pagtataka ni Liwo. Malapit nang makalabas si Yan Yang. Sa isip ni Liwo, may kasunduan talaga si Yan Yang sa lalaking iyon. Ngunit umalis na siya kaya sapat na iyon. Ano kaya ang plano? O kaya'y sinubukan niya akong akitin palabas? Wika ni Liwo, kung kaya niyang sirain ang hanay ng mga bato na ito, paano ko naman hindi kaya? Sumugod siya papunta sa hanay ng mga bato. Sa isip ni Yan Yang. Gusto kong akitin palayo si banal na anak na si Liwo, pero pumasok siya sa hanay ng mga bato. Hindi ba siya natatakot na baka hindi na siya makalabas doon? Kung isa sa alang-alang ang kaiabangan ni Liwo, inaasahan ko na ito, nakapagtipid lang ito ng problema sa akin. Magkukulit na lang ako rito, at ngayon ay nasa kay Nieli na ang lahat. Ipinakita ang itim at puting pakpak. Lumilipad ang ating bida, habang iniiwasan niya ang mga bato. Nakanganga ang dalawa habang tinitignan ang mga bato. Saad ni Wuyazi, Buwisit, naipit tayo, mga bato lang ang nandito, hindi ko man lang maramdaman ang posisyon ko. Mukhang imposible na makalusot dito. Mukhang imposible ngang makalusot, niiipit kaya tayo rito magpakailanman. Nang may mapansin si Wuyazi, nasaan ka? Wa! Patay na ba siya? Buwisit, wala na nga pati ang bangkay niya. Hindi ko man lang makuha ang kanyang singsing na interspatial. Ang dami niyang nakolektang kayamanan doon. Sumigaw si Wuyazi. Wow! Nasaan ang singsing na interspatial? Habang may nagtakip ng bibig kay Xiaoyu. Ito pala ang bida. Wika ng bida. Huwag kang maingay. Makikita ka ni Wuyazi. Sinubukang magsalita si Xiaoyu. Agad na binitawan ito ng bida. Sabi ni Xiaoyu, wala kang konsensya, wika ng bida. Sisigaw ka naman kung hindi ko tinakpan ang bibig mo. Fair na, sumunod ka lang sa akin, huwag kang lalayo ng mahigit sa 2 metro sa akin. At sundan mo lang ang mga batong na tinapakan ko, fair na. Umalis na ang dalawa. Ano bang sinusundan si Xiaoyu? Napabuntong hininga ito. Makalipas ang ilang oras, wika ng bida, effective, nakalabas na tayo, namangha ang bida, mga kayamanan ng iba't ibang uri ang nandito, pati mga espiritual na bato at ginto. May napansin ang bida, at iyon ay,
Isang bilog na kristal, espiritual na perlas ng ilusyon. May lumabas na isang guro. Haha, ang espiritual na perlas ng ilusyon ay isang napakakapangyarihang kayamanan na ginagamit sa pakikipaglaban. Kapag naisa-aktibo, nakukulong nito ang sinumang mas malakas kaysa sa may hawak nito sa loob ng isang ilusyon. Kahit hindi ito nakamamatay, espesyal at mahalaga pa rin itong kayamanan. Dagdag pa ng bida, bukod sa pagkalito ng mga kalaban nito, ang perlas ay mayroon ding ibang kakayahan. Isa rin itong kayamanan mula sa sinaunang panahon. Wika ng bida, Xiaoyu, kukunin ko ang kayamanan. Ikaw na ang bahala sa mga gintong asensya ng espiritual na bato at mga artifact. Pagod na sumang-ayon si Xiaoyu. Sinimulan na niyang pulutin ang mga kayamanan. Kinukuha niya lahat ng kaya niyang makuha. Wika ng bida, maraming gintong asensya, sapat na para panatilihin siyang abala sa loob ng ilang sandali. Umalis ka na, namangha ang bida. Wow! Habang lumalapit sa perlas, kumikinang ito. Aabutin ito ng bida, ngunit bigla na lang. Naging apoy ang buong paligid. Apoy, sinusubukan mo akong bitagin gamit ang karaniwang ilusyon na ito. Sa kanyang kamalayan, may apoy sa kanyang dibdib. Habang inaangat niya ito ay may kulay ginto. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Inaabot niya ulit ang perlas. Nawala na ang ilusyon. Pag-abot ng bida, umilag ang perlas na parang may buhay ito. Tatakas ka, hindi ganoon kadali. May kinuha ang bida. Ibinato niya ang painting. Hinabol ng painting ang perlas ng ilusyon. Gumawa ng barrier ang painting. Kinulong nito ang perlas ng ilusyon. Nagtatatalon sa loob ang perlas. May mga paghahanda na ako. Kahit tumanggi ang espiritual na perlas ng ilusyon na sumunod sa akin, may iba pa akong paraan para mapaamo ito. Kunin mo na, lalabas pa sana ang perlas. Ngunit hinarangan agad ito ng painting. Agad na nagsara ang painting. At bumalik sa ating bida. Imposible na, makalabas mula sa milyon-milyong ilog at bundok. Kapag nakalabas na ako sa palasyo ng mga ilusyon, gugugulin ko ang aking oras para mapaamo ang espiritual na perlas ng ilusyon. Maraming kayamanan sa malayo, kukunin ko silang lahat sa loob ng milyon-milyong ilog at bundok. Sa loob ng milyon-milyong ilog at bundok. Ipinakita si Jindan. Nagulat siya sa dami ng mga bagay na pumapasok. Sinisipat niya ang mga ito. Nakakamangha. Maraming kayamanan ng grado 4 at 5. At hindi pa nababanggit ang gintong asensya ng espiritual na bato. Ngayon ay nakolekta ko na ang lahat ng kayamanan. Bakit hindi gumagana ang intensyon ng palasyo ng mga ilusyon? Noong kinukuha ko ang isang maliit na piraso ng gintong asensya ng espiritual na bato, nagalit ito. Ngayon ay nawala na ito. Medyo kakaiba. Hoy, ano iyon? Nang may mapansin ang bida. Mga haligi ng bato. Mukhang ang mga haliging ito ay nakatayo na rito sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga haligi ng batong ito ay bumubuo ng isang napakalaking hanay. Hindi ko man lang kayang kalkulahin kung gaano ito kapangyarihan. At tiyak na hindi ito simple. Kahit isang dalubhasa sa antas ng daan ng dragon o ninuno ng martial arts ay makakaranas ng sakuna kung papasok sila. Hindi ko pa lubusang pinag-aaralan ang hanay na ito, pero susubukan ko pa rin. Sabay ilabas niya ang painting. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.